Muntik po maging mitya ng sunog sa isang bahay sa Olongapo City ang nag-short circuit at nagliyab na outlet. Ayon po sa may-ari ng bahay, nabasa ang outlet sa gitna po ng mga pag-ulan. Ating saksihan! Nabulabog ang tulog na mag-anak na ito sa Olongapo City bandang alas 4 ng madaling araw kahapon sa labas pala ng kwarto. May nagliyab sa isang sulok ng kanilang bahay na puno ng usok ang sala. Ang amoy nito ang gumising kay Ivy Bautista. Lumabas po ako ng kwarto. Then pag-check ko po sa may sala namin, ayun, nag-aapoy na po yung sa outlet namin. Dito na niya ginising ang kanyang asawa at dalawa nilang anak. Dali-dali nilang inapula ang apoy. Wala po kaming breaker and then wala rin po kaming available na fire extinguisher. Inoff po namin yung switch and then sinabuyan po namin ng tubig. Nakasaksak noon sa outlet ang isang extension cord para sa electric fan at mosquito repellent. Bukod sa nag-short circuit na outlet, nasunog ang plug ng extension wire pati ang katabing switch. Hindi po namin na-expect na sa bandang outlet, doon po may kumakata sa tubig kaya nabasa po yung outlet. Dahil raw sa patuloy na pag-uulan, kaya nabasa ang pader. Wala namang nasirang iba pang gamit sa bahay. Ipapacheck po muna namin sa expert and then magpapalagay na po kami ng breaker, tapos bibili na rin po kami ng fire extinguisher. Ang Bureau of Fire Protection naglabas ang ilang tips para maiwasan ang sunog tuwing umuulan. Tiyaking tuyo at malayo sa tubig ang mga electrical appliances. Iwasang hawakan ang mga ito habang basa ang inyong mga kamay. At iwasan ding gamitin tuwing may pagbaha. Laging i-check ang mga kable at agad palitan kung sira na. Iwasan din ang overloading o maramihang nakasaksak sa mga outlet. Ilagay sa tuyo at ligtas na lugar ang mga LPG tank at flammable materials. Agad i-report ang mga nasirang kable ng kuryente at anumang fire hazard. At maiging alamin ang mga ligtas na exit sakaling magkasunog. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Hanggang abot dibdib na baha ang namerwisyo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila dahil sa pabugso-bugsong ulan mula pa kagabi. At sa ilang lugar, dagdag problema ang basura na bumabara pati sa mga pumping station. Saksi, si Mark Salazar. Halos abutin ng tulay ng umapaw ang Letre Creek sa Malabon kanina madaling araw. Binaha ang P. Aquino Avenue. Pagdating sa Rizal Avenue malapit sa City Hall, abot tuhod ang baha. May ilang rider na napilitang itulak ang motorsiklo, habang ang iba ipinarada ang sasakyan sa tulay para hindi masira. Malalim na kaya nilabas ko. Oo. Tumataas pa yung tubig eh. Palagi bang ganyan? Oo sir, taon-taon yun. Tawaran talaga sir, nakakapagod na to. Malakas din ang ulan at hangin sa Valenzuela kagabi. Mabilis na binaha ang MacArthur Highway sa Barangay Karuhatan. Sa Marulas, nahirapan sa baha ang mga motorsiklo. May umapaw ding creek sa isang subdivision kaya binaha ang mga kalapit na kalsada. Kaninang hapon hanggang binti pa rin ang baha nang mag-ikot si Mayor Wes Gatchalian. May mga umikot ding bangka ng mga rescuer para tumulong sa mga residente. Zero visibility sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Pasado alas 11 kagabi, bumaha agad sa NS Amoranto Street malapit sa Araneta Avenue. Kaya, tinanggal ng mga taga-DPWH ang mga bara sa mga kanal. Sa ilang bahagi, hindi na madaanan ng light vehicles ang kalsada. Sa Santo Domingo Avenue, wala ring makadaan. Hassle lang, wala tayong magagawa. Umulan din ng malakas eh. Papatila na lang, hanggang lumubog. Pasado hating gabi, nagsagawa ng pumping operation ang QC Engineering Department sa kalapit na E. Rodriguez Avenue. Sabay-sabay na ipinagana roon ang tatlong pump ng QC-LGU, ng MMDA at DPWH para mabilis mailabas ang tubig mula sa mga drainage sa Araneta Avenue patungong San Juan River. Nang muling bumuhos ang ulan sa Quezon City kaninang umaga, bumaha ulit sa ilang kalsada gaya sa Barangay Mariblo. Sa NS Amoranto Street hanggang dibdib agad ang tubig. Gumamit na ng bangka ang ilang residente. Binaha rin ang bahagi ng G. Araneta na sakop ng Barangay Talayan dahil sa pag-apaw ng Talayan Creek. Muling binuksan ng mga pump sa E. Rodriguez para bumaba ang tubig. Matapos ang halos isang oras, humupa ang baha sa G. Araneta.
pero naiwan ng sandamakmak na basura. Nakita nyo yung obstruction na yan sa daluyan ng tubig baha. Yung basura na yan, yan ang isa sa tinukoy na dahilan kung bakit nagbabaha pa rin dito. Halimbawa sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Kung tutuusin, napakalaki ng absorptive capacity nitong creek na ito para sa floodwater. Pero syempre, kung ang daluyan naman may barang ganyang karaming basura, aapaw talaga ang tubig sa kalsada. Yan na yung nakikita natin sa balita. Ito'y hindi na problema ng infrastruktura. Ito'y problema ng behavior ng mga tao na sana raw ay magbago. Naglinis doon ang mga taga-Skyway kung saan bukod sa mga single-use plastic, may nakuha ring malalaking tabla, maleta at sako-sakong balat ng bawang. Nagsagawa ng pumping operation ng MMDA mula sa bagong drainage system ng G. Araneta para itapon sa Main Creek palabas ng San Juan River. Sa Maynila, halos mag-zero visibility sa ilang daan pasado alas 7 ng umaga kanina. Tumila ang ulan kalaunan pero hindi agad humupa ang baha. Gutter deep ang baha sa Rojas Boulevard Service Road pero sinuong pa rin niya ng delivery rider at senior citizen na si Lucio. Perwisyo po, ma'am. Grabe. Pagka malalim talaga, hindi na bibiyahe, mapeperwisyo ka eh. Mas malaki pang magagastos mo sa paggawa, change oil, ganyan. Bayad mekaniko. Huwag na lang bumiyahe. Binuksan ng DPWH ang mga drainage para alisin ang bara. Pero ang problema, makipot din ang bukana ng drainage kaya hindi agad makababa ang tubig. Pinapa-redesign ko ngayon lahat ng inlet ng major roads para palakihin. And mag-umpisa tayo dun sa mga flood-prone areas sa mga kalye na yan. Plano ng DPWH lagyan ng trash trap o pangharang sa basura ang daluyan ng tubig dahil maging ang mga pumping station pineperwisyo raw ng mga basura. Hindi lang tubig ang nahihigop pati basura. Yung basura hindi lang yung waterways ang kinaklag niya, sinisira din niya yung mga pumps natin. 4 na pumps na ang ilang buwang sira sa Maynila, kaya pansamantala munang pinapagana ang backup pumps. Kahit na malakas yung ulan, since nag-pump out tayo, walang baha dito ngayon. Pag yan hindi gumana, garantisado baha dito. Pero pag gumagana, hindi masyadong babahain tong area na to. Ayon kay Secretary Dizon, pinag-aaralan ang paglalagay ng detention basin sa Raha Sulaiman Park para may pansamantalang imbaka ng mahigit 3 milyong litro ng ulan. Yan din ang ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa situation briefing niya kanina. Ayon sa Pangulo, target nila ang paglalagay ng imbaka ng tubig sa ilalim ng ilang pasilidad gaya ng football o open fields. They have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. Pag-aaralan din, aniya pwedeng gawin sa mga naiipong tubig para mapakinabangan imbes itapon sa dagat. Gagawa tayo ng sistema para kung ano man yung nakolekta na tubig ay magamit din. Magamit for household use, magamit para sa magamit for industrial purposes, magamit for irrigation, whatever uses that we can find for it para hindi naman masayang. Patuloy namang binabantayan ng Marikina River na itinaas sa first alarm ng umabot sa 15 meters pasado alauna ng hapon kanina. Pero unti-unti ring bumalik sa normal level kalaunan. Habang ang Lamesa Dam umabot sa critical level na 80 meters kaninang alas 9 ng umaga. Bahagyayang bumaba pero nanatili sa alert level 3 pasado alas 6 ng gabi ayon sa Quezon City DRRMC. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Ilang bahagi ng Valenzuela ang baha pa rin ngayong gabi dahil po sa epekto ng habagat. Abot bewang ang tubig sa isang subdivision. At saksi live, si EJ Gomez. EJ? Pia, wala ng pag-ulan sa nakalipas na ilang oras dito sa Valenzuela City, no? Pero abot pa rin sa 20 o lagpas 20 yung baha dito sa F. Santos subdivision sa Barangay Pasolo.
Ilang araw na raw baha sa subdivision nila Julie. Ang kanilang gate pinasok na rin ng baha. Buti na lang daw at di inabot ang loob ng kanilang bahay at di nila kinailangang mag-evacuate. Ang kanila raw negosyong lugawan apektado dahil sa tumal ng dating ng mga customer. Isa pang lubog sa baha ang kalsada sa Martinville Subdivision. Abot pa yan sa Bewang. Ang barangay puspusan ng operasyon gamit ang kanilang mobile pumping para humupa ang baha sa lugar. Ang mga apektadong residente sa Pasolo Elementary School pansamantalang nananatili. Abot yan sa mahigit 70 pamilya o halos 300 individual. Binigyan sila ng hot meals ng Barangay Pasolo na namahagi rin ng relief goods gaya ng bigas at mga delata. Bukod sa ilang kalsada dito sa Pasolo, hindi pa rin nadaraanan ng light vehicles dahil sa abot binting baha ang Estrella Street sa Calooong at sa Santiago de Alcala Church compound. Pinasok po itong loob ng gate po namin. Ito yung katulad po nung lugawan namin, medyo matumal kasi hindi po makalabas yung mga tao at baha. Yung volume ng ulan po talagang na-overwhelm po kami. Yung pong MacArthur Highway po, dalandanan, yan po ang bumabaha talaga mataas pagka-ulan. Yan po ay sinasalo ng aming pumping dito sa Pasolo. Tia, itong kinatatayuan ko ngayon ay bungad lang nitong subdivision na ito. Ito na sa harap ko, itong kalsada. Yung baha ngayon nandito sa ibaba lang ng Bitiko pero pag diniretso raw ito, ayon sa ilang residente, umaabot yan sa lagpas binti hanggang sa hita. Kaya naman puspusan nga yung ginagawang mobile pumping ng barangay para unti-unti humupa yung baha rito sa lugar at madaanan na ng mga apektadong residente. At live mula rito sa Valenzuela City, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Nag-anunsyo po ang Malacanang ng alternative work arrangement para sa mga ahensya ng gobyerno bukas, August 20, sa ilang lugar sa Luzon dahil pa rin po sa inaasahang epekto ng habagat. At sako po nito ang mga kawani ng gobyerno sa Metro Manila at sa Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Kung wala pa po anunsyo ang lokal na pamahalaan sa mga nabanggit na lugar, ipapatupad po ang alternative learning mode o online class para sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan.